Kamusta po mga katambay? Hello po, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may bago na naman tayong kukomentuhan. Ito po ang ating bagong sekretary ng Finance, si Ralph Recto. Ito po ay hindi raw nababahala sa lumolobo nating utang ng ating bansa, mga katambay. Hindi raw siya nababahala. Kukomentuhan po natin pagkatapos po nating pakinggan ng balita. At syempre po, bago po natin umpisahan, magpapasalamat pong muli si Kamanong sa inyo sa nakakagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at ganun din po sa sa TikTok, Tambayang Makabayan, ang mga komento ni Kamanong. Thank you po ng marami mga katambay. Ito po, pakinggan na po natin ang walang kababahala-bahala, walang kababahala na sa sekretary sa napakalaking utang ng bansa. Ito po. Arlene, ano yung mga napag-usapan sa pagdinig? Aga sa kanyang pagharap sa Commission on Appointments o CA, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi siya nababahala sa kasalukuyang utang ng Pilipinas. Paliwanag niya, ang mahalaga, mas malaki ang growth rate o yung antas ng paglago ng ekonomiya kaysa sa paglaki ng utang ng bansa. Sa ngayon, anya, nasa 15.8 billion pesos ang ginagastos ng bansa kada araw, pero tanging 11.7 billion pesos lamang ang kayang pondohan ng buwis. Kaya 4 na bilyong piso ang dapat utangin ng bansa kada araw. Tiniyak nito na hindi magpapataw ng anumang bagong buwis hanggang sa susunod na taon at pagtutuunan muna ng pansin ang pagpapabuti ng gobyerno sa pagkolekta ng buwis. So for as long as gastusin mo ng tama yung pondong yan at mas lumago yung ekonomiya mo, then your ability to pay improves. So hindi naman ako nababahala sa kalagayan ng utang ng ating bansa. Sa katunayan, 70% ng utang natin ay utang natin sa ating sarili. 1/3 lang ang utang natin sa foreign exchange. So medyo kaya naman natin. Hindi ako nababahala sa issue ng utang natin sa panahon natin ngayon. Kumpiyansa rin si Recto na sa 2028, bababa ang poverty incidence mula sa kasalukuyang 16% sa 8.9%, habang pagdating naman ng taong 2050, magiging ika-14 na pinakamalaking ekonomiya ang Pilipinas sa buong mundo. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, sisikapin anya ng Department of Finance na maprotektahan. Grabe po, no? Isa rin po palang sidekick ang secretary. Alam niya po ang mga prediction na mangyayari po sa ating bansa. Nakakabilib po pala si Secretary Recto. Siya po pala hindi lang finance at hindi naging senador at hindi lang pala siya congressman ang kanyang mga katangian. Isa rin po pala siyang sidekick o tinatawag na manghuhula. Talagang alam niya ang prediction ng ating bansa sa 2028. Lalago na. At sa 2050, buhay pa kaya tayo no, mga tambay? At magiging pang-14 ng ating bansa sa pinakamalalago. Talagang bilib ako. Yung bigas nga, hindi nyo malaman kung paano yung susolusyonan eh. Aasahan nyo pa yung 2028 saka 2050 paglago. Yung ekonomiya nga natin ngayon na kayo nakapwesto di umano. Wala kayong magawa. At yung inflation ng walang trabaho, napakaraming tambay, hindi nyo mabigyan ng trabaho. Tapos, hindi kayo nababahala. Tapos sasabihin nyo sa amin na secretary, na 70% ang utang namin. Utang namin. Kami pala ang magbabayad ng malaki sa mga ginagastos ng gobyerno. Kami ang mga may utang. Kaming mga taxpayer pala na hindi man lang nahahawakan namin ang pondo ng bayan. Di ba? Hindi namin nahahawakan yung mga bilyon-bilyon at napakalaki pala ng kailangan utangin kada araw na kinakapos pa raw sa paggastos ng gobyerno. Mahigit 4 na bilyon. Isang araw. Gaano karaming pera yon? Uutangin yun at kasama tayo sa inuutang natin yun dahil tayo ang sisingilin ng mga yan, tayong mga Pilipino. Dahil tayo ang pinagkukunan ng tax, di ba? Hindi naman ang mga senador lang at mga politiko natin ang gumagastos po ng inuutang nila na tayo ang magbabayad, di ba? Tapos, hindi ka nga mababahala. Bakit ka mababahala? Kayo umahawak ng pera ng bayan. Di mo ba? Saan ka nakakita na magkakaroon ka ng alinlangan o bahala sa sarili mo?
kung lahat ng pondo ng yaman ay nasa iyo. Dahil ikaw unang finance. Di ba? Grabe. Grabe pala, gumastos ang bagong Pilipinas natin ngayon, di umano. At talagang walang kabaha-bahala sila. Dahil lumalago ang ekonomiya ng ating bansa. Ang tanong, nararamdaman ba natin mga katambay ang paglago? Magdadalawang taon na po. Lumalago na ba ang ating ekonomiya mga katambay? Ano po sa tingin nyo? Lumalago na po ba? Ang alam ni Kamano lumalago, yung presyo ng bilihin, lumalago, pataas ng pataas. Di ba ba? At pataas na pataas ang bilang ng walang trabaho sa Pilipinas. Yun po ang lumalago. Di ba mga katambay? Grabe. Grabe palang mga kailangan na gastusin ng ating bansa. You know? Yung pera na ilang bilyon, kulang pa. Tapos kailangan pang mangutang. Di ba? Nang kailangan ng 4 billion pa araw-araw para makasapat sa kailangan nilang gastusin ng ating bansa na sila ang may karapatan lang na humawak at gumastos, di ba? Tapos ang ekonomiya natin, ipinagmamalaki, napakataas. Di ba mga katambay? Wala po makita si Kamanong na anong ekonomiya ay pagmamalaki mo. Unang-una, wala pa yung mga investor. Hindi pa nga nagtatayo ng mga negosyo sa atin. Yung napakaraming bansa na pinuntahan na puro pangako pa lang naman. Di ba? Wala pa. Pero sa ating manghuhula na secretary, yung may prediction na po siya agad na, di ba? Malago na. Malago na ang ekonomiya natin at huwag tayong mag-alala. Talagang mahuhusay magsalita ang ating mga politiko, di ba? Dadaanin ka sa mga mabubulaklak na salita, you know? Na talagang iaangat ka sa lupa sa kanilang talumpati na kala mong totoo na ang mangyayari sa mga darating na panahon sa 2028 at sa 2050. Parang sa mga salita at speech ng Secretary ng Finance, talagang wala nang magugutong mga Pilipino. Kung sa salita niya lang tayo maniniwala at yung salita niya ay magkakatotoo. Di ba? Napakalago na ekonomiya na natin. At pagbaba sa pwesto, di umano ng Pangulong Marcos, talagang maunlad na ang ekonomiya natin. Di ba? Pero yung isang pangako lang ng Pangulo, napako na at naging pangarap na, di ba? Yung bigas na hindi naman natin hinihiling na maging 20 pesos. Si Kamano nga ang hiling lang ibalik lang yung lumang Pilipinas Kasi sa lumang Pilipinas, pinakamataas na yung 40, di ba? Ang bigas 30 plus, 35, 39, 40. Pinakamataas na kamo yung pinakamaganda 45. Pero sa bagong Pilipinas, ang bigas natin 50 hanggang 75. Mas gusto ko yung lumang Pilipinas. Hindi ba pwedeng ibalik na lang doon, Secretary ng Finance, sa lumang Pilipinas na lang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Di ba, na hindi tumaas ang mga bilihin, ang karne ng baboy, karne ng ang baka, manok, at ang mga isda, gulay, hindi po bumulusok. Dahil mismong mga survey natin nagsusuri sa loob ng 15 taon. Ngayon, bumulusok. History. Sa panahon po ng bagong Pilipinas. Nagtaasan po sa loob ng 15 taon. At ganun din po ang inflation ng bansa. Dinaig pa nung may pandemic ang pagtaas, pagbulusok ng mga taong hindi makahanap ng trabaho at walang trabahong maibigay ang gobyerno. Wala. Excuse me po. Di po ba? Kaya ibang-iba po ron sa nangyayari po sa ating bansa kaysa ron sa pinahayag ng Finance Secretary natin. Iba yung realidad. Iba naman yung sinasabi ng manghuhula na may prediction na agad siya na talagang wala pa pero sa kanya maunlad na ang Pilipinas. Excuse me po ulit. Kaya yan lang po mga katambay ang komento ni Kamanong sa napakagaling na Secretary ng Finance. Talagang ibang-iba sa nararanasan natin sa sinasabi niya. Di po ba? Yun lang po mga katambay. Si Kamanong po. Nag-iiwan po siyempre, mahalin pa rin natin ating bansa, ipaglaban natin. May isa pang Duterte na papalarin at loloobin ay mamumuno sa ating bansa. At makakabangon pa tayo kahit papaano sa lugmok at nagmamahalan natin mga bilihin at kakulangan sa trabaho. Di ba? Yun lang po, siyempre,
Mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, tiis-tiis lang. Paalam. Bye-bye.